Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ridiculous indeed. But let me tell you this, ang mga taong katulad nila na walang pamilyang uuwian ay wala na ding pakialam sa kanilang sarili. Especially on Albos Reyes. Your grandfather sent him to jail because his wife depression na naging sanhi ng pagkamatay ng asawa nito. Hindi lang yon, he lost his daughter. Napabuntong hininga naman si Gavin. May paraan pa ba para mahanap siya at maibalik siya sa kulungan? Bumuntong hininga naman si Gavin at tumayo. Leave it to me. For now, you have to take good care of yourself and your loved ones. He's back for revenge, Mr. Velasco. Albo doesn't have anyone to be blamed but your grandfather, Mr. Velasco. Ani ni Gavin sabay kuha ng papel na inilagay nito sa ibabaw ng kanyang mesa. I have to go now. Tatawagan kita agad kung may balita na ako. Napasandal naman siya sa kanyang swivel chair habang tinatanaw ang pag-alis ni Gavin. Bakit sisisihin ng taong si Albo ang pamilya niya sa pagkakakulong nito at pagkawala ng pamilya nito? Dagnakaw ito at nagpabricate ng mga documents. Those are against the law. Nararapat lang na maparusahan ito. Isa siyang psychopath. Inis na usal niya sabay hampas sa mesa at muling sandal sa kanyang swivel chair at hilot sa kanyang sentido. He will do everything to find that man, named Albo Reyes. Kung kailangan niyang ipahalughog ito sa buong bansa, gagawin niya bago pa ito makalapit sa mag-ina niya. Napaangat ang kanyang mukha at nahagip ng tingin niya ang rilong nakasabit sa dingding. 12:00 na ng tanghali. He picks up his phone at akmang idadial ang kanilang house phone number. Ngunit natigil siya at biglang sumagi sa isip niya na baka natutulog ngayon si Violet at baka baalimpungatan ito sa tunog ng telepono. Tumayo siya sabay kuha ng kanyang cellphone at electronic car key at akmang lalabas ng opisina nang biglang pumasok ang kanyang sekretarya. Sir, si Miss Crisologo po naghihintay po sa labas. Wika naman ito sa kanya. Humugot naman siya ng malalim na buntong hininga. Papasukin mo siya, Trina. Wika naman niya rito. Muli siyang umupo sa kanyang swivel chair. Kasabay ng pag-angat ng kanyang mukha ay ang pagpasok naman ni Sandra. Parang noong unang panahon, napakaganda pa rin ang itsura niya. Ang ipinagkaiba nga lang, wala na siyang excitement na nararamdaman para dito. Lumapit si Sandra sa harap ng kanyang mesa at ngumiti ito sa kanya. Ngiti na hindi umabot sa mga mata nito. Good afternoon, Greg. Sandra extended her right hand to him for a handshake. Napatitig siya sa kamay nitong nakalahad sa kanya. He has a second thought if he accept it or not. What is it again this time, Sandra? Sa halip ay tanong niya dito. Tumawa naman si Sandra. Pati ba naman pakikipagkamay ngayon ay ipagkakait mo na rin sa akin, Greg? Baka sa boses ni Sandra ang sarkastismo. I am not here to make a sense or to ask you for a night. Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Sa nangyari nitong mga nakaraang araw, napagtanto ko na oras na para tanggapin ko ang pagkatalo ko. Napalunok si Sandra habang sinasabi ang mga katagang iyon at malapit nang makita sa kanya. Napaangat naman siya sa kanyang kinauupuan kasabay ng pag-awang ng kanyang mga labi. Tinitigan niya si Sandra sa mga mata nito. Naandoon pa rin ang sakit na nakikita niya sa mga mata ni Sandra. Sino ba naman ang hindi masasaktan sa ginawa niya? He ruined her. He hurt her. Hindi niya ito masisisi sa ginawa nito. Dahil kahit balik-balik na rin man ang sitwasyon niya, ay siya ang may kasalanan. Hindi mo malang ba ako pauupuin, Greg? Untag naman ito sa kanya. Muli siyang bumuntong hininga. Have a seat.
Aniya sabay turo ng upuan. Umabot sa pandinig niya ang malalim na paghinga ni Sandra. I miss you and the gang. I miss the time we'll spend together, the laughter, and the teasing when we all get drunk. Muli itong huminga ng malalim. I miss you, all of you. Ani pa uli nito. Tila pinong kinurot naman ang puso niya. Before this woman in front of him became his girlfriend, he used to be in his best friend. At dahil sa kanya, maging ang pakikitungo nito kina Ryan, Sander at Daniel, at maging naman kay Rex ay naapektuhan na rin. Bigla siya nakaramdam ng guilt sa loob niya. Hinala pa niya si Sandra at ang kanyang ama sa nangyaring trahedya sa hasyenda. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. I'm sorry, nang dahil sa akin na palayo ka sa kanila. Because of me, you got hurt. You suffer a lot because of me, Sandra. Ito ang kailangan nila ni Sandra, ang closure at pagpapatawad. Gumaan ang dibdib niya. At least, they got a chance to talk proper. Walang sigawan at walang sisihan sa isa't isa. Maaari pa naman nating ibalik ang dati, hindi ba? Magkaibigan tayo ulit. Nakangiting sabi naman ni Sandra. Of course, Sandra. We will always be friends. Best friends. Wika naman niya rito. Can I ask you a question? Mataman siya nitong tinitigan sa kanyang mga mata na tila inaarok ang totoong nasa isip niya. Tumango naman siya rito. Ano yon? Minahal mo ba talaga ako? Ngumiti naman siya at muling bumuntong hininga. I did. I told you many times na minahal kita. I never doubted with our 3 years relationship that I love you. Hindi tayo tatagal ng ganoon kung hindi kita minahal. Ani niya sa babae. Nakatitig sila sa isa't isa. Mapait naman ang ngumiti si Sandra. It's good to hear that, at least, kahit papaano I got a chance to make love with one of the most handsome bachelor in town. Not just once, but a lot of times. Sabi ni Sandra habang tumatawa ito. Oh please, stop it. Ani niya sabay iling naman. Tumawa naman si Sandra. Aminin lang natin na pareho tayo nag-enjoy sa mga sandaling iyon na magkasama tayo. Having me and having you. And muwaning each other's name. Kinagat ni Sandra ang ibabang labi at ngumiti sa kanya. Don't act as if you don't enjoy it. Because I know you did. I know how ferocious you are in bed, Greg. Bahagya itong nagpakawala na manihing tawa na tila siya tinutokso nito. It's all in the past, Sandra. And yes, I'm still ferocious in bed. But this time, it's different. I'm exclusively ferocious with my wife. Exclusively ferocious with her. Binigyan niya ng diin ang mga katagang sinasabi habang sinasalubong ang mapanuksong ngiti ni Sandra. Ngumiti naman si Sandra. Thank you for the memories we spent together. Tumayo ito habang hindi maalis ang pagkakatitig nito sa kanya. Can I ask for a favor for the last time? Ani uli nito sa kanya. Yes, sabihin mo. Sagot naman niya rito. Hintayin mo lang na maging maayos ako. Hintayin mo na maghilom ang sugat na dulot mo sa pagkatao ko bago mo ilabas sa media at ipaalam sa mga tao ang tungkol kay Violet. Our engagement is a big help for my father. Greg, kapag nalaman ng mga tao ang suporte ng papa ang hiwalayan natin, it might affect his candidacy and ruin our family reputation. Huminga ito ng malalim kasabay ng pagtingala nito at pagpahid nito ng ilang butil ng luha na pumapatak mula sa mga mata nito. Please, kahit pa konsuelo mo na lang sa akin yon at kabayaran ng pananakit mo sa akin. Napabuntong hininga naman si Greg. Sa ngayon wala akong balak na ipangalandakan ang asawa ko sa publiko. Ang priority ko ngayon ay ang kaligtasan ng asawa ko. Ayaw kong masira ang tahimik na buhay ng asawa ko. Ngumiti siya. Thank you. Thank you for everything you have done for me, Sandra. Sabay lahad ng kanyang pala dito.
Huminga naman ng malalim si Sandra bago tinanggap ang kanyang palad. Thank you for the memories, Greg. Thank you. Ngumiti ito sa kanya at tinitigan siya sa mga mata. Nararamdaman niya at nakikita niya sa mga mata nito na walang halong kaplastikan ang mga katagang lumalabas sa bibig ng dating katipan. Binawi nito ang palad mula sa kanya. I think I have to go. Like what you said, our company has debt at VGC. And as you advised me, I will work hard so we can pay our company's debt. Ani pa uli nito sa kanya. Pumapalakpak siya at umiiling. Seryoso ka? Alam kong kaya mo. Alam kong kaya mo yun, Sandra. Matalino ka at alam kong kaya mo. Umalis na si Sandra. Nakaalis na ito ngunit may ngiti pa rin na nakapagkit sa mga labi niya. Sa wakas, he and Sandra already have closure. Kahit papaano ay gumagaan ang dibdib niya. He is stupid for making false accusation against Sandra and his father. But he can't blame himself either. Walang ibang tao siyang alam na may galit sa kanya at sa asawa niya kundi si Sandra lang. Sino ba ang mag-aakala na mayroon palang Albo Reyes na may matinding galit sa pamilya niya? No one would told him about the existence of Albo Reyes, not until after the investigation of Gavin. Tumingin siya sa kanyang relong pambisig. It's 1:30 in the afternoon. Kumain na kaya ang asawa niya? Agad siyang tumayo at kinuha sa ibabaw ng kanyang mesa ang kanyang cellphone at car key. Mabilis siyang lumabas ng kanyang opisina at tumaan sa cubicle ni Trina. Trina, cancel all my appointments in the meantime. Yes, sir. Maikling sagot naman ni Trina sa kanya. He then left after talking to Trina. Mabilis niyang binagtas ang pasilyo ng opisina at dumiretso sa kanyang exclusive elevator. Pagdating niya sa garahe, agad niyang pinindot ang kanyang electronic car key. Tumunog ang sasakyan. Mabilis ang bawat hakbang niyang lumapit sa kanyang sasakyan. Pumasok siya sabay sara ng pintuan. Binuhay niya ang makina at pinasibad na iyon papalayo ng VGC building. Habang nasa daan ay nahagip ng paningin niya ang flower shop. Itinigil niya ang sasakyan at ipinarada iyon sa tabi ng daan. Bumaba siya at naglakad papunta sa flower shop. Gaya ng dati, ay white and mixed red tulips uli ang kanyang bibilhin para sa asawa niya. Manang pula at pinaghalong puting tulips nga po. Sige sir, aayusin ko lang sandali. Mabilis na inayos ng tendera ang bouquet of tulips at ibinigay iyon sa kanya. Pagkatapos magbayad ay agad siyang umalis. Pagkatapos ng ilang minuto narating na niya ang bahay. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at napalingon siya sa bulaklak. Napangiti siya. Agad niya iyong kinuha at bumaba siya. For him, the true meanings of home is violet. Walang pagsidhan ang tuwa sa puso niya sa tuwing umuwi siya sa kanyang tahanan. Bitbit ang bouquet ay mabilis niyang binagtas ang daan papasok ng bahay. Daan patungo sa kanyang tahanan. Habang papasok nakita niya si Violet na pababa ng hagdanan. Nasa kalagitnaan na ito ng hagdanan makita siya nito. Napakalawak ng ngiti ng asawa niya. Nakahawak ang isang kamay nito sa hamba ng hagdanan habang nakatingin ito sa kanya. Sa loob ng mahigit 3 buwan na magkasama sila, ramdam pa rin niya ang mga paru-paro sa kanyang dibdib. Ganon pa rin ang pakiramdam niya kay Violet noong una niya itong makilala. Nakasuot ang asawa niya ng puting roba at walang humpay ang pagngiti nito sa kanya. Habang papalapit ito, nagniningning ang mata ng asawa niya. Ang nakikita niya lang ang pagmamahal at paghanga sa mga mata ng asawa. Mutual ang feelings nila. Palihim niyang sabi sa sarili. Para sa akin ba yan? Tukoy nito sa bulaklak na bitbit niya. Ngumiti naman siya. Para sa pinakamagandang babae na nakilala ko. Ang babaeng laging nagpapatibok ng puso ko. At ang babaeng magiging ina ng mga anak ko. Ngumiti siya na malawak na may labis na pagsamba sa boses. And yeah, this is for you, sweetheart. May Luna. Humagikik naman si Violet habang tinatanggap ang bulaklak. Ang ganda ng bulaklak, sweetheart.
Salamat, sabi nito. Napayakap naman siya na mahigpit sa asawa at hinalikan niya ito sa noo. I miss you. 3 oras lang na malayo mula sa'yo, ngunit parang isang araw na sweetheart. Inamoy-amoy ni Violet ang kanyang leeg maging ang kanyang kilikili. Tumawa naman siya. I want to go swimming. Habang maliit pa ang anak mo sa tiyan ko. I stand in front of the mirror, Grego. I already see a baby bump in my tummy. Tumingala ito at ngumiti sa kanya. Ngumiti naman siya sa asawa. Paano ba naman hindi magkakaroon agad ng baby bump ang tummy ng asawa niya? 3 ang laman. 3 anak niya ang nasa loob ng sinapupunan ng asawa niya. Are you afraid? Tanong niya rito. Walang salita ang makakapaglarawan ngayon kung gaano kasaya ako, Grego. Excited na akong makita ang bunga ng ating pagmamahalan. Sabi ni Violet habang hinahaplos ang kanyang tummy. Thank you, sweetheart. Thank you so much. Muli niya itong niyakap at hinilikan sa noo. Sasamahan kita. Let's go swimming together. Ani niya at kumalas na sa pagkakayakap sa asawa niya. Patricia, tawag ng asawa niya sa kasambahay. Ate, ano po yun? Bahagya pa silang nagulat nang sumulpot ito mula sa kanilang likuran. Pakiayos nitong bulaklak sa kwarto namin. Sige po ate, sagot naman ni Patricia. Patricia, pagkatapos mo pakihatiran mo kami ng pagkain sa pool ha? Wika naman niya. Tumango naman at ngumiti si Patricia. Sabay nilang binagtas ang daan patungo sa pool. Pagdating sa pool ay agad na naghubad ang asawa niya ng roba. Natigilan naman siya. Naka-red 2-piece swimsuit si Violet at nagustuhan niya ang sinabi nito kanina na medyo nakikita na ang baby bump sa kanyang tummy. Pero sa kabila ng pagkakaroon ng baby bump ng kanyang asawa, Violet is sexy pa rin. Agad siyang naghubad ng saplot sa katawan, leaving only his brief. Napalingon sa kanya ang asawa niya, kasabay ng paglaki ng mga mata nito. Lumapit ito sa kanya, bitbit ang roba at itinakap iyon sa kanyang harapan. Greg, sira ka ba? Makikita ni na Patricia ang malaking ano mo. Ani nito sa nanlalaki ng mga mata. Totoo nga na kapag lagi mong kasama ang taong mahal mo, ay wala kang pakialam sa oras at panahon. Kahit na gaano kadilim at makulimlim ang paligid, nagiging maliwanag at maaraw pa rin sa pakiramdam. Maging ang paglipas ng araw ay hindi na niya namamalayan. Greg never leaves her side. Simula nang ipinagbubuntis niya ang kanilang anak, lahat ng mga trabaho nito sa opisina ay dinadala nito sa bahay. Sa bahay nagtatrabaho si Greg. Umaalis lang ito sa tuwing may mahalagang bagay na gagawin sa opisina o di kaya naman ay mahalagang tao na kakausapin. Iniiwan lamang siya nito ng ilang oras. Agad rin itong bumabalik at kung hindi naman ay agad itong makakabalik. Tumatawag agad ito upang ipaalam sa kanya ang ginagawa nito o kung sino man ang kasama nito. She is so lucky for having a husband like Greg. They might have a bad start at hindi gaya ng ibang mag-asawa na dumaan sa ligawan at knowing each other's stage. Ngunit masasabi niyang napakaswerte niya. Everyday Greg never fails to make her feel loved by him. Never fails to utter the words I love you, even before sunrise and sunset. Walang pagsidhan ang saya sa kanyang puso, knowing that few months later, they will be a complete family. Ngayon ang eksaktong 5 months ng kanyang pagbubuntis. Sa araw din ng pagbisita nila sa klinik ni Felicity, she is so excited. Ngunit tila mas nai-excite pa sa kanya si Felicity. Madaling araw pa lang ay tumatawag na ito just to remind them about the schedule for her check-up and the ultrasound. Nakaupo siya sa kama. Haplos-haplos niya ang malaking puson habang naghihintay kay Greg na nagbibihis. Sobrang nagtataka siya kung bakit sobrang laki ng tiyan niya. 5 buwan pa lang naman ang tiyan niya. Samantalang ang iba na nakikita niya sa klinik ni Felicity ay hindi naman ganoon kalaki. Bakit parang naiiba ang sa kanya? At ang movements ng mga baby niya sa kanyang tiyan ay mas lalong dumadagdag sa kanyang kalituhan.
Tila may kung anong nagrarambulan sa loob ng kanyang tiyan na sa tuwing gumagalaw ang kanyang baby. Napapaigtag na lang siya sa tuwing gumagalaw ang baby niya at natatawa siya bigla dahil tila may kung anong kumikiliti sa loob ng tiyan niya. Kiliti na may pinaghalong konting sakit. But all in all, happiness is what she felt. "Sweetheart?" Boses ni Greg mula sa walk-in closet. "May kailangan ba tayong dalhin?" "Free natal card, Greg." Ani niya na medyo malakas na boses. "Make it faster, Greg. Baka naiinip na si Felicity." "I'm coming," sagot naman ito. Ilang sandali lang ay lumabas na sa walk-in closet ang asawa niya. Bitbit nito ang kanyang flat sandals. Lumuhod ito sa kanyang paanan at isinot iyon sa kanya. "Tara na," ani nito. Sabay tayo at halik sa kanyang pisngi. It's past 10 in the morning nang marating nila ang klinik ni Felicity. Malapad ang pagkapunit ng labi nito na sumalubong sa kanilang dalawa. "Bakit ngayon lang kayo?" Tanong nito habang hindi maalis ang ngiti sa mga labi nito. "Na-traffic lang," sagot naman niya. Hinaplos ni Felicity ang kanyang may kalakihang tiyan. Felicity's eyes were sparkling habang marahan na hinahaplos nito ang kanyang tiyan. "Excited ka na bang makita si baby?" Tanong nito sa kanya. Tumango naman siya at ngumiti dito. "Mas excited si Daddy," ani niya sabay lingon sa gawin ng asawa niya na panay ang haplos sa kanyang tagiliran. Hinawakan naman siya ni Greg sa pisngi at ngumiti siya. "Pwede na ba nating simulan, Felicity?" Hindi maitago ang asawa niya ang excitement sa boses nito. "Sige," wika naman ni Felicity. Mahigpit ang hawak ni Greg sa kanyang kamay habang nakangiting nakatunghay sa kanya. Si Felicity naman ay nakangiti habang nagsusuot ng gloves. Nilagyan ni Felicity ng kumot ang iba mang bahagi ng kanyang katawan at itinaas nito ang kanyang maternity dress. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang nakahantad na bilugan na tiyan nang ipinahid nito ang gel. Pagkatapos ipahid ni Felicity ang gel sa kanyang tiyan, pagkatapos ay inilipat niya ang transducer sa paligid ng kanyang belly baby bump area. "The babies are healthy, Greg," ani ni Felicity sabay turo sa monitor. "Babies?" Manghang tanong naman niya rito. Napalingon naman siya kay Greg awang ang mga labi nitong nakatingin sa monitor. "Yes, Violet. Triplets ang dinadala mo," ani ni Felicity habang nakangiti at palipat-lipat ang tingin sa kanya at sa monitor. Natigilan naman siya at tila hindi makapaniwala sa narinig mula kay Felicity. Bigla ang pagragasa ng kaba sa kanyang dibdib. "Let's check their gender." Matama na nakatitig si Felicity sa screen monitor habang walang tigil ang pagpapagalaw nito ng transducer sa kanyang tiyan. "Congratulations! It's 2 boys and 1 girl, Greg," Felicity said with a wide smile in her face. Nakita niya ang paggalaw ng mga binti ng mga anak niya. Magkaharap ang dalawa habang tila yakap ng mga ito ang isa pa sa gitna. Bigla ang pagginit ng sulok ng kanyang mga mata. Ganito pala ang pakiramdam ng isang ina. Walang kapantay na kaligayahan ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng takot at pangamba, ay mas nangingibabaw ang kaligayahan sa puso niya. Hinawakan ni Greg ang screen monitor. May luhang umaagos mula sa kanyang mga mata. "May I know kung saan sa tatlong ito ang girl, Felicity?" "In the middle, Greg. Her 2 brothers are so protective of her. Look, they even hug their sister," sabi ni Felicity sabay turo ng daliri sa monitor. "Hello, babies. Hindi na ako makapaghintay na mahawakan ko kayo." Nakangiti itong humahaplo sa monitor. "Sweetheart, look. Ang mga anak natin, oh." Lumingon ito sa kanya at malapad ng ngumiti. Saka muling ibinalik ang tingin sa monitor. Nanatili siya nakatingin sa monitor habang awang ang mga labi kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng mga luha niya. Napatayo naman si Greg at muling yumukod. Yumakap ito sa kanya na mahigpit habang gumagalaw ang mga balikat nito. He is crying. "Sweetheart, thank you. Thank you so much, Violet." Ani nito kasabay ng walang patid na paggalaw ng mga balikat
at mahihinang hikbi nito. Greg, sambit niya sa pangalan ng asawa. Kasabay na mahigpit na pagyakap dito. Kumalas ang asawa niya sa pagkakayakap sa kanya. Ikinulong nito ang kanyang mukha sa mga palad nito. Kasabay ng pagpahid ng daliri nito sa mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang isang palad. Pinahid ang luha sa pisngi ng asawa niya. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na tumawa habang nagpupunos ng mga luha sa isa't isa. Napuno ng matinding kagalakan ang puso nila. Pagkatapos ng prenatal check-up niya, ay may inabot sa kanya si Felicity. Isa iyong baby journal. Binuksan niya iyon at namangha siya. Sa unang pahina ng journal ay nakasulat ang Little Greg and Little Violet's journey. Napangiti siya kasabay ng pagkagat niya sa ibabang labi upang pigilan ang nagbabadyang pagpatak ng mga luha niya. Nakadikit sa 5 unang pahina ang mga larawan ng kanyang mga anak, simula sa unang buwan hanggang sa ika-5 buwan nito. I'm sorry kung hindi namin agad sinabi sa iyo na 3 ang laman ng tiyan mo. We want to make sure na okay na ang kalagayan mo at ng mga babies na nasa tummy mo bago namin ipaalam sa iyo. Wika ni Felicity habang marahang hinahagod nito ang kanyang tiyan. Maraming salamat, Felicity. Maraming salamat. Ani niya sabay yakap kay Felicity. Niyakap din siya pabalik ni Felicity. Congratulations again, Violet. I'm so glad to be part of your pregnancy journey. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya at humarap kay Greg. Kasabay na nakakalokong ngiti. Alam na niya ang klaseng ngiting iyon ni Felicity. Alam niyang may kung ano na naman itong kalokohan na nasa isip. You jerk! Nakakailang puto ka ba sa isang gabi ha? Ani nito sa asawa niya. Humagalpak naman ng tawa ang asawa niya. More or less 5? Ani naman ni Greg. Tila pa ito nag-iisip. Hinampas niya sa braso ang asawa niya. Napanay pa ang tawa. Kita sa mga mata nito ang sobrang pagmamalaki. Pagmamalaki sa naipunla nito sa kanya. Galing ng klinik ay dumaan sila ng Velasco Mall at dumiretso sa baby and infant section. Tuwang-tuwa siya habang namimili ng damit para sa mga anak nila. But Greg is so impatient. Agad itong pinatawag ang manager ng mall at sinabihan na ibalot lahat ng baby stuff at ipadala sa kanilang bahay. Tinuro pa nito ang malaking crib. Greg, hinampas niya ito sa braso. Ano bang ginagawa mo? Tumigil ka nga. Ani niya na sinabayan ng inis ang tono ng boses niya. Sweetheart, our babies deserve all of this stuff. Ani nito sabay turo sa mga gamit pang baby sa loob ng department store. Hinila niya ito sa braso papalabas ng department store. Ano ka ba? Hindi nila magagamit lahat yun, Grego. Every month ay nag-iiba ang size ng baby. At isa pa, saan mo ilalagay lahat ng mga yun ha? Sabay turo niya sa loob ng department store. Gagawin mo bang department store ang bahay natin? Matama lang itong nakatitig sa kanya at kunot ang noo na tila nag-iisip. Let's buy a new house then or a new mansion. Tatawagan ko ang kaibigan ko. May urgent na ibinebenta na mansion malapit sa bahay natin. Laglag ang balikat niya na tila nanghihina siya. Umuwi na tayo, Grego. Pagod na ako. Ani niya sa naiinis na boses. Kahit na gustong-gusto pa sana niyang bumalik sa loob ng department store at mamili ng gamit ng mga anak niya. Nahihilo ka ba? Nasuso ka? Sunod-sunod na tanong nito sa nag-aalalang boses. Umuwi na tayo. Habang naglalakad papalayo sa department store, ay panay ang lingon nito. Hindi niya alam kung maiinis o maaawa o di naman kaya ay matatawa dahil tila ito isang bata na hindi napagbigyan sa gusto nito. Bagsak ang balikat nito habang lumalayo sa department store, habang panay pa ang lingon nito. Ang oras ay naging isang araw, ang araw naging linggo, nang dahil sa walang kapantay na tuwa na pumupuno sa kanyang puso, ay tila kay bilis ng takbo ng bawat oras nang hindi man lang namamalayan. Nasa loob siya ng silid ngayon na bagong renovate. Silid para sa kanilang mga anak. May 3 malalaking baby cribs, 2 color na blue, habang nasa gitna naman ang color pink. Kumpleto na ang lahat at tanging panganganak niya na lang ang kulang.
She is now in her 7th month of pregnancy. Nararamdaman niya ang mainit na bagay mula sa kanyang likuran. Init na nagmumula sa katawan ng asawa niya. Mahigpit siyang niyayakap ni Greg mula sa likuran, sabay halik sa kanya at sa kanyang pisngi. Uminom ka na ba ng vitamins mo? Tanong nito habang nakayakap sa kanya at nakapatong ang baba sa kanyang balikat. Tumango naman siya at ngumiti rito. Greg, hindi ko na nakikita ang paa ko. Ani niya na sinabay na mahinhinatawa ang sinabi. Don't worry, maganda ka pa rin naman. Ani naman ito sa kanya. Marahan siya nagpakawala ng tawa. Gusto kong umupo, Grego. Kapag huwan ay sabi niya. Inaalalayan siya nitong umupo sa rocking chair. She is sitting while Greg is standing in front of her, staring at her face down to her belly. Ngumiti ito sa kalumuhod sa kanyang paanan at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Mga anak, huwag pahihirapan ang mami ha. Ani nito habang marahan na hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. Ibinaba pa nito ang mukha at pinataka ng magagaan na halik ang kanyang puson. Tila naman iyon naririnig ng kanilang mga anak na nasa kanyang sinapupunan. Dahil sunod-sunod na galaw ang ginawa ng mga ito. Nakikita pa nila pareho na mag-asawa ang movements ng kanilang mga anak na lumilikha ng bukol sa kanyang tiyan. Oh my God, sweetheart! Did you say that? Ani ni Greg na kasabay ng pagkinang ng mga mata nito. Kagat labis siyang ngumiti at tumango. Every time her baby moves inside her belly, ay nakakaramdam siya ng kaunting kirot. Ngunit mas nangingibabaw pa rin ang matinding tuwa sa kaibuturan ng puso niya. Tumunog ang cellphone ng asawa niya na nasa loob ng bulsa ng cargo shorts nito. Bahagyang tumayo si Greg at yumukod sabay halik sa mga labi niya. Hinugot nito ang cellphone sa loob ng bulsa ng shorts at inilapat iyon sa tainga. Yes? Napatingin ito sa kanya at ngumiti. No, I can't leave my wife. Oo, yes. Si Daniel ang papupuntahin ko. Pinatay na nito ang tawag at ngumiti sa kanya. Ano yun? Takang tanong naman ni Violet. Opening ng bagong resort sa Cebu. Pinapupunta ka? Yeah. Maikling sagot naman ng asawa niya. Sige, Greg. Kumunot naman ang noo nitong napatingin sa kanya. No, I can't, sweetheart. I can leave you. Anytime soon pwede ka ng mga anak. Ngumiti siya at hinila ito sa kamay papalapit sa kanya. Pumunta ka. Kinulong niya ang mukha nito sa kanyang mga palad. May 2 buwan pa bago ako manganak, Greg. At pag manganak na ako, hindi ka na talaga makakaalis. Kasi kailangan mo akong tulungan sa pag-aalaga sa mga anak natin. Kaya habang nasa sinapupunan ko pa lang sila, pumunta ka. It's a no, sweetheart. Mariin itong sabi sa kanya.